Pleasant evening to each and everyone. Welcome to Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Yung mga nanonood po ngayon, naka-online po ngayon dito po sa local po, dito po sa Pilipinas, at especially po sa mga brothers and sisters natin na mga OFWs na naka-tune in po sa orsa ito. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Again, ito po yung paulit-ulit na question ko po every episode po ng Anything Goes tuwing Sabado. Ang question po na ito ay, patuloy ba tayong pinagpapala ng Panginoon? Yes or no? Write it down dito po sa comment section ng page po ng GCCF or God's Children Christian Fellowship and CUMC, Central United Methodist Church page sa FB po. Write it down lang po ang inyong comments. Again, patuloy po ba tayong pinagpala ng Panginoon? Yes or no? Ayan. Ngayong gabi po na ito ay isang special edition po ng Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Special episode po ito dahil aawit po tayo para sa Panginoon. At ang bawat awit po na amin pong ibabahagi po, isi-share po sa inyo, meron pong mga kanya-kanya mga storya or relevance kung bakit ito yung mga pinili namin na songs, mga praise songs na inyo pong mapapakinggan. At may mga konting kwento po dito, no? Iba't ibang mga storya po ang mga inyong marinig dito based sa aming mga personal preferences kung bakit namin napili ang mga songs na ito para lang po sa inyo at para po sa Panginoon. Alright, bago po kami magsimula, special thanks po sa aming mga partners. Unang-una po, Wingspired Unlimited Chicken Wings and Chicken Pops, Be Inspired, Be Wingspired, Luminosa Stem Cell Powder Drink, and last but not the least, RCA Build Pro, redefining collaborative architecture. Maraming salamat po muli sa aming mga partners. Also sa Anything Goes crew na pinangungunahan po ni Miss Mara Panganiban, ang aming new ministries chairperson, si Mr. Sean Abela, ang aming multimedia chairperson, si Mr. Jen Mendillo and Mr. EJ Mahipus, ang aming executive producers, si Mr. Ryan De La Serna, ang aming director and cameraman. Pero sa gabing ito, ang aming camera woman ay si Miss Ezra Joy Mendillo. Woohoo! And last but not the least, no, ang aming administrative pastor po ng Central United Methodist Church, walang iba po kundi si Reverend Rani Jacinto. Isang mapagpalang gabi po sa inyo ulit. Maraming salamat po sa Anything Goes crew, sa CUMC, sa GCCFs na patuloy po na pagsuporta po sa programang ito. Alright, dahil nabanggit ko nga po, aawit po. This is a night of music, no, para sa inyo at para po sa Panginoon. At sisimulan po namin, bago po ang lahat, ipapakilala ko po muna ang aming lamplighters po. Nandito po ngayon, no? Si Maestro EJ Mahipus and of course, si Mr. Jen Mendillo, si DJ Jen Mendillo. Yo. Yan. Good evening everyone. Magandang gabi sa inyong lahat. Good evening. Ayan, simulan natin kay DJ Jen. DJ Jen, dahil ito ay special episode ng Anything Goes. Ano ang mga gagawin natin ngayon? Yes, of course. Thank you very much, DJ Happy. No? Nandito tayo ngayon. No? Medyo iba setup natin ngayon. Ibang setup. Medyo jamming tayo ngayon. Yan. So dahil dyan, jamming tayo ngayon. So magtutugtugan tayo. No? Samahan nyo kami ngayong gabi para magpuri sa Panginoon gamit ang ating mga musika. Diba? Magkakantahan tayo. Tapos magtutugtugan. Yan. So mamaya, isi-share namin bakit ba, ano yung mga
inspiration natin, ano. Siguro dun sa mga songs na mapipili natin or kakantahin natin, ano yung naging significance nito sa ating ministry, sa ating buhay, no? Kasi hindi lang naman basta nagustuhan mo yung kanta eh. Nagkaroon yan ng impact sa buhay natin or nagkaroon ng impact yan sa'yo, no? Limbawa, ano ba yung ano yung kinalakihan mo? Halimbawa ako, no? Banggitin ko na rin. I-share ko na rin yung experience ko nung pumasok ako sa ministry, no, sa praise and worship. Ang story ko noon eh talagang 'di ba ayaw ko noon yung episode 1. If ma-remember nyo, 'di ba? Yung episode 1, sabi ko doon, hindi ko talaga gusto tumugtog. So natutunan ko na lang, tinuruan ako ni Papa. And then eventually, nung nalipat kami sa isang church, ayun na, doon na nagsimula. Pero mahabang storya, napakahabang storya noon, no? So, merong isang kanta na nung time na yon, nung kasikatan yung time na yun, or yun yung madalas kinakanta or tinutugtog ng mga praise and worship team sa iba't ibang churches noon. Yung Mahal na Mahal Kita, Aha, Panginoon. yeah. Oo. By Romel Guevara. Yan. So, isa yun sa mga madalas, no? Lahat ng Methodist Church dati, that time, parang yan lagi yung kinakanta eh. So, every CI, yan ang kinakanta, di ba? Oh, kahit nung sa time mo, Jay, di ba? Nung EJ, nung time mo na nagsi-CI, yun din, di ba? Oo, ano pa yun? Puro Romel talaga, mga Tagalog na songs. Ang mga Tagalog. Yan, puro Romel. Yun. Kasi, since yun yung natutunan kong tugtugin na sa praise and worship, bilang part ng praise and worship team, nagustuhan ko rin kasi yung yung message nung kanta. Sabi kasi doon, yung chorus, habang buhay, papupurihan ka. 'Di ba? Parang sabi doon, nangangako ka sa Panginoon. Sabi nga doon sa original na song na 'yon, kapag nangako ka sa Panginoon, 'di ba? Ano 'yan? Hihintayin ng Panginoon 'yan, yung pangako mo na 'yan. Committed ka na. Oo, dapat committed ka. Once kasi na nangako ka sa Panginoon, hindi bibitaw ng Panginoon yung pangako mo. Pagka nakalimutan mo, papaalalahanan ka niya. No? Sabi mo, kasi katulad no, one time meron sa aming anong tawag doon? Spiritual retreat yung praise and worship team na yon. So, nagpunta kami sa isang prayer mountain. Then sa isang may time kayo, may prayer time kayo. Tapos papasok ka sa isang cubicle doon. Tapos ikaw lang mag-isa. Tapos ang ginawa ko doon, nagpe-pray ako. Then sinusulat ko doon sa likod ng Bible, habang buhay, nakalagay doon. So, yun. So, nangako ko sa Panginoon na habang buhay, magpupuri ako sa Kanya. No? Magpe-praise ako sa Kanya. Papupurihan ko siya. No? Habang buhay, maglilingkod sa iyo sa Kanya. No? So, yun yung impact sa akin ng kanta. Hindi lang siya basta madaling tugtugin, kundi parang may meaning siya. Tumatak. Yan. So, yun yung naging history nun. Or bakit siya, yun yung napili kong kanta. Yun. So, siguro, hindi na natin patatagalin. So, Mahal na Mahal Kita, Panginoon, original by Mr. Romel Guevara. No? Cover song by the Lamplighters. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon.
mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Yan. Yes. Sa akin naman, syempre, yung Lord, You Are Good. Grade 6 pa lang siguro ako nun, nung una ko siyang narinig. Tapos hanggang ngayon, kumbaga, hit pa rin siya eh. Hit pa rin siya sa mga church, na tinutugtog. So, para sa akin, naging siya, kasama siya sa journey ko as a church musician na tinutugtog namin siya as para siya, naging katulong siya dun sa growth namin as a musician. Kasi alam natin na hindi naman siya ganun kadali rin na aralin kung hindi ka naman talaga, hindi ka pa ganun ka sanay tumugtog ng mga instrumento. Ayun. So, Lord, You Are Good. Yun yung tumatak sa puso at isipan ni Maestro E.J. Mahipos na talaga na-bless siya sa song na yon. Again, Lord, You Are Good, covered by the Lamplighters. Good and your mercy endureth forever. Lord, You are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You for who You are. We worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You for who You are. You are good. Good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You for who You are. We worship You. Hallelujah.
so good, so good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Who you are. Who you are. You are good. You are good. Lord, you are good. Covered by the Lamplighters. Yan. Yan, sino nga ba ang original na kumanta nun? Ang alam ko si Israel tsaka si Aaron Lindsay ang gumawa ng kanta. Israel Yeah. Houghton. Houghton. Yan, si Israel, no? Israel. So yung mga usually yun yung mga kanta Lakewood, yan. Israel medyo komplikado yung mga tugtog no. So may mga ano sila, mga rendition din sila ng iba't ibang mga songs na medyo iba no? Iba yung mga Kumbaga, atake. gospel na style talaga. Gospel, no? Gospel, So, yeah. iba yung atake talaga na. Kaya ito talaga yung isa din sa mga natutunan, yung mga nagsisimula pa lang, parang ito yung medyo level up mo eh. Yeah, yeah. Halimbawa sa mga tumutugtog sa sa church, no? Ito yung base to sa experience ko kasi from mahal-mahal, yan, di ba? From mahal na mahal, simple, ganyan. Nung na-introduce naman sa amin itong yung Lord You Are Good or You Are Good, sabi naman, paano tugtugin yun? May nagturo lang din na ito pala. So, paano yung intro niya? Yan. Yun, ganun. Yan. So, iba pala siya. Ibang atake din. Sabi parang alaking kaibahan doon sa mga nakasanayan, no? So parang in a way parang ito yung minsan level up mo lalo na as a team, no? Parang iba kasi kailangan yan yung timing sabay-sabay. Hindi ka po pwedeng hindi ka pwedeng Very dynamic yung song na yan. Yes, Tapos parang siya yung magandang magandang pagpraktisan, Oo. no? Halimbawa, kahit beginner ka, magandang i-indulge mo rin yung siya yung gamitin mong yung song na yan, yung Lord You Are Good, para mag-practice kasi makikita mo yung improvement yung mabilis yung improvement mo. Parang chess yan di ba? Halimbawa, pag sa chess, pagkalaban mo, opponent mo yung hindi ganun rin kahusay, let's say beginner din, yung progress mo mabagal. Pero kung yung opponent mo sa chess, yung medyo mahusay na talaga or expert, ang bilis nung pag-level up mo. So the same din, no? Para sa mga beginners. Magandang stepping stone niya. Pag naririnig mo siya sa tinutugtog sa mga province sa church, parang meron kang parang sasabihin mo sa sarili mo, magaling tong grupo na to, church na to. Oo. May title holding na nangyayari. Kasi siya yung mga time na yun dati, talaga hit talaga siya sa mga churches na kino-consider na high respect kasi parang
mahirap siya na kanta. Oo, mahirap. At parang ano din no? Yung sa time naman nung mga nauna pa, isa yan sa mga mahirap katulad ni Ron Quinoli. Ayan. Yung genre ni Ron Quinoli na mga ganun, yung mga lift him up. Kasi more gospel on yata talaga. gospel, parang tapos ang ano sila full band, orchestra talaga. Tapos ang hirap din ng mga atake, yung mga ganyan. Ay, talaga pag black talaga. Kaya ang hirap, talaga, diba? musician. Ang hirap din minsan nung mga pasok, yung timing, yung measure, di ba? Yung talagang tempo. May African, kasi, kumbaga African influence talaga yung rhythm, patterns nila. So, ayun. Bale, doon nanganak na rin yung mga gospel. Especially, kung pakikinggan mo yung bass part ng mga tugtog nila. Iba yung katulad din, tinugtog natin yung nasa YouTube yun Yung Morning into Dancing, di ba? Isa yun sa dancing. mga challenging din na mga kanta na then after that kasi doon alam mo kasi Kuya Happy, parang share ko lang din yung nagsimula ang praise and worship parang na-introduce sa atin sa Methodist Church kasi noon talagang pure traditional, di ba? So nung na-introduce siya, parang ito yung mga genre noon o ito yung mga kanta na sikat noon. Yung kay Ron Quinoli, yung kay Don Moen, yung mga yan. So yan din yung naririnig ko madalas noon pinatutugtog sa tape. Yan. So diyan nagsimula din. Ngayon nag-evolve as time goes by, na hanggang sa time na nakalakihan na natin, iba naman. Mga more on ballad na dating. So, gano'n. Ang daming mga changes. Ngayon, itong panahon na to, more on, na siya ano na ba mga parang genre ngayon, EJ? Di ko sure sa term, pero yung feel niya is parang parang mas mabilis na explanation is parang Moira. Parang more on antok. Hindi, parang more on siya, solemn. 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 So, ganon yung mga ngayon. Siguro alam mo kasi sa trend ng music, parang babalik-balik lang din yan Parang cycle lang siya, di ba? Katulad yung mga secular music natin, from mga folk, nagiging modern siya, di ba? Hanggang sa yung modern na yon, na mo-modernize, parang babalikan mo ulit, pero with a twist. Kumbaga, nag-evolve. Tama. Yun. So, yun yung mga natin. Pero syempre, hindi naman natin hindi matatapos ang episode na to, Hangga't di natin nalalaman. Ano naman yung mga tumatak kay DJ Happy na mga songs? Ayan. Napakaraming songs na tumatak sa akin. Pero isa na rin ito. This is a papuri song, Tagalog, of course. Ang title niya, Dakilang Pagmamahal. Dakilang Pagmamahal. Di ba? Napakaganda nitong song na to, especially nung nag-start pa lang yung GCCF, yung God's Children Christian Fellowship. Wala pa pong pangalan ng banda namin noon na Lamplighters. Wala pang pangalan noon. We are yung typical praise and worship team lang kami noon. Nagsisimula pa lang yung ministry noon ng GCCF. Then ito yung one of the first songs na pinractice namin at tinugtog namin. And dahil ito yung one of the first songs na pinractice din namin as a band, yung kami na magkakasama, nung tumatak sa puso ko, ang lalim kasi nung lyrics niya. Totoo, di ba? Dakilang Pagmamahal. Pwede nyo po i-google yan at this very moment. Pwede nyo po i-google. Hanapin nyo po yan. Kung hindi pa po kayo familiar sa song na yon, Dakilang Pagmamahal. Basahin nyo po yung lyrics. Ang lalim niya na very rare pa rin hanggang sa panahon ngayon na ganong klase yung lyrics niya kung paano purihin ng Panginoon. At yun the title speaks for itself, Dakilang Pagmamahal, yung greatness ng pagmamahal ng love
ng Panginoon sa atin. Sa totoo lang, nakakaiyak po itong song na to eh. Pag napakinggan nyo po ito, first time, second time na mapakinggan nyo po ito. Originally po, papuri song ito. Papuri song ito. Dakilang pagmamahal. Aawitin na lang po namin. And you be the judge po, yung mga viewers po natin para madaman nyo po ang meaning at ang storya ng awit na ito. Dakilang pagmamahal, original song by mga papuri artists. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Meron pa bang nababatid? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa't dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakila pagmamahal mo, kahit bayaran pa, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo, sa isang tulad kong masuwayin sa nais mo. Di man pansin, laki nagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakila pagmamahal mo, kahit bayaran pa, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko. Purihin ang ngalan mo, O Ama, dakilang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakila pagmamahal mo, kahit bayaran pa, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakila pagmamahal mo, kahit bayaran pa, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis
ng iyong anak para sa akin. That was Dakilang Pagmamahal by Papuri Artists. Ayan, napaka-blessed ng ating gabi, a night of music. Ito po, binahagi po namin ang mga awitin na ito. Impromptu po ito, o di ba? Yes. Pero ginawa po namin ito para po sa Panginoon and of course para ma-share po sa inyo at ma-inspire po tayo pare-pareho sa mga awitin na amin pong inihandog para po sa lahat at syempre sa Panginoon. Ayan, napakaganda ng ating special edition ngayon, DJ Jen and Maestro EJ. Ano ngayon ang masasabi ninyo na sa mga aspiring musicians, especially sa mga gustong ma-indulge sa pagmi-ministry through music as praise and worship group or team sa kanilang mga churches? Paano sila mamotivate at paano ba nila sisimulan? Usually ito yung mga dilema na gusto nilang magsimula, gusto nilang tumugtog, gusto nilang umawit, pero nandun yung mga factors. Unang-unang factor dyan, yung nahihiya. Number 2, yung confidence, no? Hindi man nahihiya, pero yung confidence parang medyo wala dun eh. 'Di ba? Merong gano'n eh. And number 3, yung instruments, no, yung mga gamit. Yan usually yung mga factors, no, mga common dilemmas sa mga churches at sa mga magsisimula na mag-praise and worship, especially sa mga kabataan, no? Simulan natin sa mga kabataan eh. Ano yung mga pwede nating ma-share sa mga aspiring youth natin, no? Mga youth na gustong magsimula sa kanilang pagpe-praise and worship sa mga different churches. Ayan, so, kailan na tayo? Sige, ako muna. Siguro, kung gusto niyo mag-start na magpumasok sa POW team, siguro, i-sure niyo muna sa sarili niyo na gusto niyo talaga ito para, Yeah. siyempre, alam naman natin meron talagang mga mga one time, two time lang na nagpapaw, ganun. Mm-hmm. Siguro, ipasok natin yung commitment natin na gusto talaga natin magtumugtog, mag-serve pa rin. Kasi, team kayo eh, tapos may mawawala, may kulang, di ba? So, bale, unahin natin yung commitment natin na, commitment. i-sure natin yun na gagawin talaga natin. Yes. And another thing is yung heart. Ay, heart, yeah. No, yung para ba kanino natin ginagawa ito? Para sa Panginoon. Yung sabi nga ni Maestro EJ, commitment. Another thing is your passion and heart to serve the Lord through music. So, ito yung tanong dyan eh. Yung kung may puso ka pa, are you ready? Di ba? Diyan papasok, no? So, DJ Jen? Yan. So, siguro, yung pag nandyan na yung puso mo, na gusto mo, may desire ka, i-check mo muna. Katulad ngayon, check your heart. Ang gusto mo ba is papurihan ng Panginoon o gusto mo lang itaas ang pangalan mo? Or ipakita na kaya ko to, na magaling ako. Yan. Hindi yun yung focus para mag-join ka sa isang ministry or sa praise and worship ministry. Huwag mong titignan kung yung ability mo. Ang tignan mo yung puso mo. I-check mo yung sarili mo kung ito bang ginagawa ko na to is para sa Panginoon. Kailangan titignan natin kung ito ba ay nakakapagpaligaya sa Kanya. Hindi yung tinitignan natin kapag ang focus natin minsan, magaling ba ako? Tama ba yung ginawa ko? Parang ganun eh. Yung after mo tumugtog, minsan nako-caught off guard tayo doon sa ganun eh. Lalo na pag nandun na yung skills natin, medyo nagde-develop na. Minsan, pagkatapos natin tumugtog, okay ba yung tugtog ko? Parang nagiging about you. No, it's not about you. It's about God. No? Yung paano natin siya papurihan. So, para makapag-start tayo ng ganun, wag kang muna mag-focus na
wag mo muna i-focus yung sarili mo. Kailangan sa Panginoon ka nakafocus. And then, kung medyo nag-aalangan ka pa sa join kasi nasabi mo nga, hindi naman ako marunong sa ganito. Madalas ganon, no? Sasabihin, hindi naman ako marunong tumugtog eh. Hindi naman magaling eh. Pero nandun na. Minsan merong may desire, pero hindi pa ganun ka hasado yung skills nila. Wag kayong matakot, no? Na simulan. Kasi wala namang magaling agad eh. Nade-develop yan, yung skills. Pero ang hindi mo agad-agad made-develop, yung desire sa puso mo, na gusto mong mag-serve sa Panginoon. Doon pa sa other aspect pa, yung katulad yun, yung mga equipments. May gitara ka, may beatbox ka, push yan. Di ba? May gitara ka, may singer ka, push yan. Hindi yun ang magmamatter. Ang importante talaga yung kagustuhan nating magpuri sa Panginoon. Kahit ano pa yan, kayang gawing maganda yan eh. Yung output ng music, as long as nandun yung heart and passion. And of course, kailangan committed and dedicated ka. Once na nandito ka na sa ministry, tuloy-tuloy na yan. Di ba? Wag na yung parang ministry ka ngayon, next week hindi. Di ba? Usually, ganyan nagiging sakit yan. Kaya kailangan talagang nandyan yung team, no? Pagpalakasan, hindi magpagalingan, kundi magpalakasan, at magsuportahan. Nandyan yung team. At syempre, hindi dapat mawala yung Word of God. So, every time na merong practice, ganyan, nandun pa rin yung mag-devotion, Bible study, ginagawa natin sa ganun po, ganun lang naman. Ayun nga, no, to add it up, yung practice. So, ibig sabihin nun, yung presence nyo dapat nandun talaga. Kasi, paano nyo gagawin yung pagmi-ministry ng music para sa Panginoon kung hindi naman kayo nagpa-practice? At, kung hindi kayo nagpa-practice, hindi kayo mag-i-improve. Hindi kayo ma-enhance. Di ba? Yun yung gusto kong i-share din, na kailangan i-check ng mga kabataan natin or yung mga aspiring musicians na gusto maglingkod sa Panginoon through praise and worship, na pag meron kayong schedule ng practice, talagang dumalo kayo, pumunta kayo. And yung kung pupunta kayo, on time. Hindi yung kailangan may laging late kayo. Kailangan pag sinabi ang practice time ninyo kunyari is 8 a.m., 7 a.m. pa lang or 7:30 nandun na kayo. Kasi why? Nandyan yung magse-set up pa. Di ba? Nandyan after mag-set up, magpe-pray kayo. Konting devotion. That is important. Bago kayo mag-start, kailangan may devotion talaga. Bago mag-start and after your practice, may devotion talaga yon. Parang yung ginagawa natin, no? Those are the ingredients na mararamdaman nyo yung presensya ng Panginoon at i-equip kayo ni Lord, no? Sa mga talento na ibinigay niya sa inyo, sa atin. At kanino natin gagamitin yon? Sa iba ba? Hindi. Gagamitin natin yung mga talento na yon, God-given talents, para rin sa nagbigay. Sino? Ang Panginoon. Ayan. Yan. Maestro, di ba, yung katulad na napag-usapan yung practice. Isang factor yung di ba, minsan limited naman talaga minsan yung time natin. Lalo na pag iba-iba yung pinanggagalingan nating lugar, di ba? Limited yung time natin. Ngayon, di ba, paano mapapabilis yung halimbawa practice, ganyan? Pagdating ba ng practice day, dun pa lang magkakapaan? Yun nga. Ano siya eh, kumbaga, based on experience ko kasi yung practice ay nagsisimula sa sarili. Kumbaga, sa bahay pa lang dapat, sa bahay. Kumbaga, yun yung parang homework mo as a band member na to learn your parts bahay pa lang. Kasi, ang practice sa church na is to learn yung song as a band, as a whole na. Hindi na yung dun pa lang aaralin yung part mo. Ganun. Tapos di mo pa makuha. De, joke lang.
Hindi, may chance na di mo siya makuha agad. Yeah, Kasi nga, dun mo pa lang first time pa lang talaga. Hindi mo, wala kang idea kung paano talaga gawin. So, highly encouraged talaga na mag-practice sa bahay. Kung wala namang gamit, syempre maintindihan naman namin yun. Pero, as much as possible kung kayang i-practice sa bahay, gawin na. Kasi, syempre... Ito basic, number 1, pakinggan mo muna. Yun, kung hindi naman kaya aralin mo, tigtigin, paulit-ulit. pakinggan na lang by ear. Kasi lahat naman ng nasa church is play by ear. I mean, kung hindi kayo nag-training ganun, hindi kayo tinuruan, walang lessons, syempre, by ear kayo nag-aaral ng mga kanta. Tama. I think relate kayo, no, mga viewers especially, let's say yung mga kabataan na nanonood ngayon na nasa the same situation, na nasa praise and worship team or group. 'Di ba? Meron tayong isang linggo. Magkikita-kita tayo Sunday, doon tayo maglilingkod sa Panginoon through music. Yung isang linggo na yon, I'm sure meron na tayong line up noon. Yes. Kung anong tutugtugin natin sa darating na Sunday. Ngayon, yung isang linggo ba na yon ay ginagamit nyo yung mga araw na yon na para mag-practice or para pakinggan man lang muna yung song? Lahat po tayo may cellphone Lahat po tayo. Ang dami nating means ng multimedia, social media, nandyan. Mag-open ka na ng mga apps, mapapakinggan mo yung mga different songs. Tulad yan, mga inawit namin kanina. Makikita mo yan sa lahat ng ng social media. Mapapakinggan mo yan, may mga lyrics pa yan. So, walang dahilan, no? There is no excuse na yung 1 week, hindi mo man lang pinractice. So, talagang meron kang responsibility. Tsaka importante talaga, DJ Happy, yung kahit pakinggan mo lang talaga ng paulit-ulit Yun nga, sabi nga ni Maestro, let's say wala kang gamit, at least pakinggan mo. Makukuha mo siya yung ma-absorb. At saka share ko lang din, as a musician din, hindi pa pala ako musician. Kumbaga passion na rin tsaka hard work siguro. Kasi siyempre alam ko na within the day busy tayo siguro. Minsan gabi na talaga nakakauwi. Pero ako kasi, ewan ko sa ibang banda sa church. Siguro pagka-uwi ko, parang wala, gusto ko lang din talaga aralin yung kanta. Siguro mga 10 o'clock rin. Yun, so mga gabi na, dun pala ako nag-start ng practice. Ganun. Siguro, within the week, parang papakinggan ko lang. Tapos, kung gusto kong i-note, kung ano mang pwede kong i-note, isusulat ko para next day o next 2 days before weekend, aralin ko ulit siya. So, siguro dun pala ako magkakaroon ng time na tutukan para. Pero, yung gusto kong i-share, parang pero hindi ko pinopromote na mga madaling araw na ako nakapag-practice. Nagpa-practice pa rin. Nagigitara, ganun. Kaya rin siguro tumalas kahit pa paano yung skills ko sa pagtutugtog ng sipra. Oo, sipra, yan. Naglaan din talaga ako ng time. Ayan. Time talaga. Ayun nga, yung kay Maestro, no? Hindi niya nire-recommend yung gano'n na umaabot siya ng madaling araw. Pero kasi ko siya nakuha, natutunan. Hindi niya nire-recommend yun, pero it's not a bad thing sa isang banda. Why? Yung pinaglalaanan niya ng oras, practice para sa Panginoon yun. Di ba? Although, may kanya-kanya tayong buhay Others will say, hindi healthy yan kasi aabot ka ng madaling araw. Di ba? Puyat, not healthy. Physically, yeah? It's not healthy, na lagi ka nagpupuyat. Pero, pag inisip mo naman, yung pinagpupuyatan mo para sa Panginoon, I think, the Lord got you covered. Di ba? Kasi ginagawa mo yun para sa Kanya Kaya siguro sabi rin ni Lord okay lang na puyating kita para sa akin naman yan. At saka, hindi lang in the end of the day, hindi pala. Sa katagalan, hindi lang naman din yung church yung nag-evolve kumaga outside church. Natulungan din niya ako sa pagiging music student ko. Kumaga naging extra experience siya bago pa man din ako pumasok sa college na ganun yung pwede mong ganun yung training na
na pwedeng gawin. Ayun, bago ka sumalang, ganun. Parang ganun. Tsaka doon, DJ Happy, doon sa pag dedicated ka talaga, tsaka gusto mo, mahal mo yung ginagawa mo, kaya mo mag-sacrifice eh. Diba? Ang Panginoon, nagsakripisyo siya para sa atin. Para itubusin tayo sa ating mga kasalanan. Tapos tayo, konting oras lang, di ba? Paglaanan natin ng panahon. Yung pag-aral ng kanta, pagsipra lang. Kasi minsan, limbawa, wala akong gamit, lalo na especially sa mga drummers, no? Drummers kasi, syempre, may kit. Syempre, may kit ka dapat, yung drum kit mo. Pag wala, magkano din kasi ang drums, di ba, EJ? Mahal din. Mahal talaga. Expensive Ngayon, yan. kung available siya sa church nyo, bigyan mo ng time. Punta ka sa church mo. Sa church nyo, punta kayo. Available naman lang doon. Magpaalam lang kayo. Paalam lang. Paalam lang. Tapos, doon ka mag-practice. Or yung rudiments mo, practicein mo. Pwede naman, maraming Mga basic. Yan. Di ba? And then, in addition pa yon, i-try natin, no? I-improve every Sunday, every day, no? I-try natin mag-improve. Laging bago. Ayan. Yes, so gamit tayo ng mga technology ngayon, mga metronome. And then No excuse nga talaga. talaga. Kasi kung gusto mo, lang. dati nga, diba? song. Yung iba nga by ear talaga noon. Noon na, as in sisiprahin talaga. Yan. 'Di ba meron pa nga to example ko lang, 'di ba yung meron tayo na experience sa labas, yung let's say sa mga sidewalks, yung mga blind, yung mga bulag. Pero tingnan mo sila, no, accurate yung sipra nila, pag-awit, pati sa vocals, 'di ba? Yung kakulangan nila sa sight, sa ear, 'di ba? At ano yung ginagawa nila? Siguro dahil because they are handicapped, 'di ba? Malaki yung oras nila. Kaya may practice sila. So makikita mo, at the same time, alam mong gusto nila yung ginagawa nila. Yun. Kaya kung gusto mo, may paraan. Pag ayaw mo, may dahilan. Yes, gano'n naman talaga eh. yun. Puro ano. Pero DJ Happy, no? So, sige. Ito sa mga gusto mag-establish ng based dun sa experience ko, share ko na lang din. Hindi naman kailangan maganda na agad yung yung equipment mo. Mas maganda talaga kung maganda. Plus points yun kung meron ka. Kung maganda, di ba? Pwede mo na may improve yan later on. Pero kung gusto mo mag-start talaga, pwede kang kung medyo tight ang budget ng church, di ba? Pwede kang gumamit ng alam mo, DJ Happy, bro, EJ. Nung nag-umpisa kami sa isang church, alam mo yung karaoke? Yung nalagyan ng tape? Dipukpok pa noon kasi pagka medyo medyo humihina yung tunog, pukpukin mong ganun, biglang lalakas. Doon nakakabit yung gitara. Tapos midweek yun, si Papa tumutugtog noon. Basta gumigitara lang siya. Yun yung tunog bingi, yung Pero hindi yun makakapigil sa gustong magpuri sa Panginoon. Then, later on, nakakita ng amplifier na gano'n, na parang 4-channel amplifier yata. 2-channel pa lang nun. Tapos ni-repair lang. Speaker lang na dalawa, left and right. Then yun na, tumugtog na. Tapos, then, in-improve. Naggumawa ng 15-inch yata yun na speaker, isa lang. Tapos yung brand nun, Sakura na amplifier. Kasi nasira, nahulog yung luma eh. Luma na nga, nahulog pa, din nasira lalo. Di yun, bumili ng bago. Yun, 4 na channels yun. Sabay-sabay yun. Keyboard, gitara, minsan electric. Sabog tunog nun kasi. Pero hindi hindi yun nakapagpigil. Sa passion talaga, sa gusto talagang magpuri sa Panginoon. Yan. So, gusto ko lang i-take yung opportunity nandito tayo, na nag-share tayo sa mga viewers natin na magturo din, di ba? Minsan kasi meron kang song na pwede nyong aralin or
tugtugin lang, no? Pag nasa bahay kayo, napakadaling tugtugin lang. Kung sa mga nagsisimula, no, na medyo mahirap, isa din to sa mga paborito kong natutunan na kanta kasi napakadali lang niya, no? So basically, 4 chords lang siya. So, yung I Could Sing of Your Love, no? Yun yung madalas natin. Pagka nagkatingin na namin minsan, na solemn, na kailangan nating I Could Sing. So, yun na, yun na siya. papasok na siya sa E. Key of E siya. Tapos, A over F sharp. Tas A. Tas B. Ganun na siya. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. If I could sing of your love forever, if I could sing of your love forever, if I could sing of your love forever, if I could sing of your love forever. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. If I could sing of your love forever, if I could sing of your love forever, if I could sing of your love forever, if I could sing of your love forever. Yun. So, yun lang po, no? Kung gusto niyo matutunan, yun lang, paulit-ulit na ng course nyo, no? E, A over F sharp, no? A, and then B. Yun. So, yun. Siguro, magandang gamitin din itong platform, no? Magbigay tayo, makapagturo tayo. Paano tugtugin yung isang kanta. Yan. So, baka gusto niyo ng tutorial, yan. So, comment down below kung ano yung gusto nyong matutunan na kanta, paano tugtugin siya. So, comment down lang, and then next episode natin siguro na may jamming episode tayo, pwede nating ituro sa kanila yon. Ayan. So, again, no, isa pang payo or tips namin, no, para sa mga nagpe-praise and worship. Let's say, kanina, pinag-usapan namin yung mga beginners, yung nagsisimula pa lang, yung nagpa-practice pa lang. Ngayon, pag umabot na tayo sa point na sanay na tayo, we can say that we are well-versed, seasoned na tayo sa ating mga instruments, mapa-gitara man, mapa-keyboards, mapa-drums, mapa-bass, no? Sa vocals, sanay na tayo. Let us be reminded na wag tayo pa rin titigil.
tuloy-tuloy pa rin yung improvement. No? Wag nating isipin na, master ko na yan. Ay, hindi, expert na ako dyan sa pagki-keyboards na yan, sa pagda-drums, sa pag-acoustic guitar. No, tuloy-tuloy pa rin po ang practice. Kung ano po yung oras nyo sa pagpa-practice, kailangan consistent. Consistent tayo. May discipline po dapat tayo, no? Especially yung mga kabataan natin. Importante po 'yan na sa inyong murang edad, habang kayo pa ay bata, i-develop nyo na po yung discipline sa oras pa lang. Dito pa lang tayo, pag-uusapan pa lang natin yung pagpe-praise and worship, yung pagpa-practice ng mga songs na tutugtugin natin every Sunday, or kung meron kayong midweek services, di ba? Na may praise and worship. Ngayon, kung kayo ay mahusay na sa musical instruments or sa pag-awit, wag po natin kalimutan na even monkeys fall from trees. Di ba? O, di ba? Na kahit, di ba, ang unggoy, ang monkey, kahit sanay na sila, ang kanilang, usually, ang pag-travel nila sa mga branches, sa puno, di ba, sa taas, aerial. Usually, aerial sila, di ba, sumasabit-sabit. Yun na kanilang, basic na sa kanila yon. Pero yun ang sabi ko, even monkeys fall from trees, nahuhulog pa rin sila. May mga pagkakataon na nalalaglag pa rin sila. Ibig sabihin nun, walang perfect. Kaya kahit tayo ay sanay na sa ating mga musical instruments sa pag-awit, wag po nating kakalimutan na nagkakamali pa rin tayo. Kaya patuloy pa rin tayo sa pag-practice. Kala ko, DJ Happy, 5 Little Monkeys. Yeah. Ampi-dampi. Yeah. So, Maestro EJ and DJ Jen, any gusto nyo i-shout out, i-promote? Sige, gusto nyo batiin? Syempre, yung Facebook page ng GCF, huwag kalimutang i-like, i-follow, at i-share para dumami pa rin yung para dumami tayo, syempre. Ayun, huwag nating kalimutan. Ayan. Yes, and then lagi kayong lagi kayong mag-tune in sa Anything Goes with DJ Happy. Ayan, so i-share nyo lang din hanggang sa maka-reach tayo ng hanggang globally, no? Globally. So, of course, meron na tayong naging guest, no? Si last time ang guest natin si Disciple Thomas, yeah. No? He's from Miami. So, of course, meron na-i-share niya ito, no? Mag-start na yan na mag-grow. Ang purpose natin dito para maka-share po tayo, mas malawak yung magiging tawag dito. Mas marami tayong mabibigyan ng mga payo, mari-reach out, no? Mas malawak yung mag-reach out natin. Of course, shout out natin yung nag-operate ng camera natin today. Yung wife ko, ayan, si Ezra Joy. Ayan. At syempre, of course, yung family namin, sa side ko, si Papa Menre, si Mama Carol, yung mga kapatid ko, shout out, yung malapit ko yung kapatid kong malapit na maging dentista, di ba? Yeah. At saka yung magdo-doktor kong kapatid, no? At saka, of course, yung kapatid, kuya ko, drummer. Kuya ko yung drummer. Di ba, dati siya ang unang drummer na nakilala ko. Yan, sa Upper Box dati. Isa siya sa mga drummer nun, sa Upper Box, no? So, parang siya na rin, share ko lang, no? Kasi, one time, nung start pa lang ang mag-gitara, siya yung nagsabi sa akin, sige, manggigil ka. Kasi parang pagtugtog ko, no, parang, ganun-ganun lang. Kasi parang nahihiya ako. Pero siya nagsabi sa akin, sige, panggigilan mo, palabasin mo yung tunog. Tama. Ganon, palabasin mo yung tunog. Magkakalyo ka. Oo. Tapos, yun. So, ginawa ko yung ganon. So, isa siya sa mga nagturo din sa akin. And, of course, yung mother-in-law ko na continuous pa rin na nagda-dialysis and pinapalakas pa rin siya ng Panginoon. So, shout out po sa
aming family. And of course, hindi ko pwedeng hindi shout out syempre yung tawag dito yung isa sa mga naging blessing sa amin, no? Yung Evita family, no, yung boss ko. So ayan. So alam niyo na yung kung bakit 'yon. So kaya lang si Lord ang bahala sa inyong mag-bless sa kabutihan nyo, sa kabutihan ng inyong ng puso nyo. Ayan. So, hindi natin ma-shoutout lahat eh. Gusto kong shoutout lahat eh. Yung mga nakasama natin sa Lamplighters ng mga dati. Alam nyo na, yan. Sige, yun na lang yun. Alam nyo naman yan. And, meron kasi tayong mga kasama, DJ Happy, di ba? Na nasa na ngayon, nasa, yung iba nag-abroad, iba sa barko. Oh. So, shout out guys. Yun lang. So, hindi ko gusto sanang banggitin lahat kaya lang masyado mahaba listahan. So, how about you, maestro? Gusto mong batiin, i-promote? Ayun. Wala na. Siyempre, shout out sa family ko rin. Yes. Na manonood din pagdating ng Sabado. Ayan, so, ayan, kita-kits tayo sa Saturday. Anything Goes with DJ Happy, 7 p.m. Dito lang sa Facebook page ng GCF. Abangan nyo yan. Abangan nyo. Dito muna. Dito muna. So, ako naman, shout out sa Hatis ng Paco Bando, Bulacan. Of course, sa mga bumubuo po ng Anything Goes crew, ito po, sila po ang aming executive producer, si DJ Jen and Maestro EJ. Sa lahat-lahat po ng members po ng CUMC or Central United Methodist Church na of course sumusuporta at patuloy na nagla-like and share sa ating Facebook page. Napakarami pa po talaga mga brothers and sisters natin, mga OFWs na bagit ko rin kanina nung opening. Again, maraming salamat po for tuning in dito po sa programang ito. Saan man kayo ngayon, gabi man dyan, umaga, tanghali, hapon. May the Lord bless you. May the Lord continue to guide you, to protect you wherever you are. No? Ingat-ingat po kayo dyan. And patuloy lang po sa panonood at pakikinig dito po sa Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Again, maraming salamat sa aming mga partners, Wingspired Unlimited, Be Inspired, Be Wingspired, Luminosa Stem Cell Powder Drink, and RCA Build Pro, redefining collaborative architecture. Maraming salamat po sa inyong lahat. Again, always be reminded that we can make a difference in our work. We can make a difference in our school. We can make a difference in our homes. We can make a difference in our church. And we can make a difference in everywhere we go and whatever the things that we are going to do. Because nasa Panginoon po tayo. And always be reminded that you, me, we are all God's masterpiece. Ayon po sa Ephesians 2:10. So, kapatid, kaibigan, meron kang value, meron kang halaga dahil ikaw ay likha ng Panginoon at ikaw ay masterpiece niya. Alright. So, again, maraming salamat po muli. Kita-kits tayo ulit next Saturday, same time, 7 p.m., same channel, FB page, sa FB Live po. Later on po sa YouTube, Spotify, and TikTok, mahanap nyo po Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna. So, this is DJ Happy saying, pagpapala pa more and keep the faith, everyone. God bless us all. Inaalay sa'yo aming mga buhay, pagkat ikaw ang Diyos na tunay. Puso at lakas, aming lahat-lahat, naghahayag ikaw ay Diyos. O kay buti-buti mo, aming Panginoon, o Jesus,
ikaw ay Diyos. O kay buti-buti mo, aming Panginoon, o Jesus, ikaw ay Diyos. Inaalay aming buhay, Ikaw ang Diyos na tunay, puso at lakas, puso at lakas, aming lahat-lahat. Ikaw ay Diyos. O kay buti-buti mo, aming Panginoon, o Jesus, ikaw ay Diyos. O kay buti-buti mo, aming Panginoon, o Jesus, ikaw ay Diyos. O Jesus, ikaw ay Diyos. O Jesus, ikaw ay Diyos.